Magandang umaga po muli sa ating lahat. Bless po ba tayo ngayong umaga? Amen. Amen. Narito po tayong lahat upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat para po sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Kung tayo po ay may mga dalang Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 63 verse 1. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Maraming salamat. Pwede na po tayo mo. Tayo po ay mo. Ibig sabihin po na ang Diyos po ang tunay nating kailangan sa ating buhay. Sapagkat siya lang ang makakapagbigay ng kahulugan sa ating buhay dito sa mundo. Ano ba ang kahulugan ng buhay mo kung hindi mo masumpungan ang Diyos sa buhay mo? Ano ang saysay nito kung wala kang Diyos sa puso mo? Lahat po ba tayo ay may Diyos sa puso natin? Amen. Kung ang buhay ng tao ay nilulong sa bisyo, buhay ng tao ay pasaway, ang buhay ng tao ay laging magulo at nakikipag-away, nakikipag-chismisan at naninira sa kapwa. Sa karumihan, hindi ito ang tamang kahulugan ng buhay, kundi naligaw ka ng landas. Kaya ang mga kapatid, Diyos lang ang makapagbibigay kahulugan sa buhay natin. Siya lang ang makapagdadala sa atin sa tamang direksyon at patutunguhan natin sa buhay. Lahat ng parte ng ating katawan ay nilalang ng Diyos para makita ang tamang kahulugan nito. Hindi ito ginawa ng Diyos para sa masama, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mas matutuwa ang Diyos kung ang bibig at dila natin ay gagamitin natin sa pagpupuri natin sa Kanya. Amen. Mas matutuwa ang Diyos kung ang katawan natin ay huwag masira at mawasak sa bisyo, kundi handog ito sa Kanya. Kaya upang makabuluhan at may kahulugan ang buhay natin, ay ipagamit natin ito sa Panginoon. Dahil siya lang ang maghahatid sa atin sa tamang kapalaran at kinabukasan na hindi natin pagsisisihan kailanman. Ang Diyos ang tunay nating kailangan. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Tinipon mo kami sa banal na dakong ito upang gawin ang aming tungkulin, sumamba at magpuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa buhay namin, sa lakas dahil ito po sa iyong awa at pagmamahal sa amin. Tanggapin mo po ang aming taos-pusong pasasalamat. Narito po kami ngayon upang makinig ng iyong banal na salita. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa aming pagsamba at pagtanggap ng banal na pakikinabang. Linisin mo po ang karumihan namin, ang aming puso at kaisipan. Patawarin mo po kami sa kasalanan. Buksan mo po ang aming damdamin. Naway maramdaman namin ang iyong presensya, na maging handa kami sa pagtanggap ng iyong banal na salita. Hindi lamang nawa namin ito marinig, ang iyong salita, higit sa lahat, ito ay aming maisabuhay. Sa iyo lamang kami lubos na umaasa, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kalakasan. Naway dinggin mo po ang aming panalangin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, at ang aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay tumayo para po sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon, at tinatawagan ko po si Michelle para po manguna sa akin. Yan, manatili po tayo na nakatayo para po sa ating pamahalaan. Maaari po natin kamayan ang ating mga kapatid at wala po tayong papalabasin ng kamay. Amen?
Puri ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging mananatili. Puri ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig mananatili.
sa aking Palakpakan po natin ang malakas na Panginoon. And thank you, Lord. Salamat, Lord, na nakapunta kami dito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, na aawitan at ibibigay sa iyo, Lord, ang mataas na papuri. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, ang pagsamba at ang pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maaari na po tayo mga po. Panginoon, talagang napakabuti mo po sa amin. Maraming salamat po sa napakagandang araw. At ngayon po, ang tatawagin po natin, kung maghahatid po ng banal na salita ng Diyos, tinatawagan ko po si Ate Lenny. Piliin ng Panginoon sa oras na ito, ang ating mong ibabahagi ay total po, bukas naman yan, December 1 na. Ito po ibabahagi ko tungkol sa kakasuhan. Kaya, meron po inaano rito na paulit-ulit, pero totoo po yun, kaya makinig na lang po tayo. Sige po. Tayo po ay mananalangin. Ako lang po pala. Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong biyaya sa pagbuligta o pagkalala ng tunay na kahulugan ng Pasko. Salamat sa liwanag na pinadala mo sa amin upang makita namin ang mga bagay na dapat namin maunawaan. Pinupurin, pinasalamatan ka namin sa regalo mo na dala mo. At ito ang iyong buktong na anak na si Kristo Jesus. Pinupuri at dinadakila ka namin. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong pamagat ay liwanag na dala ng Pasko. Dito po ay makikita natin sa Lucas 2:8 hanggang 11. Ang sabi po dito sa 8, malapit sa Bethlehem may mga pastol na parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang tupa. 9. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagmimingming sa paligid nila ang nakasisilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila sa tempo. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Sapagkat isinira ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Kapag narinig natin ang salitang Pasko, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Sa mga kabataan, aginaldo, regalo, karolin, pamasko, bagong damit, masasarap na mga pagkain na handa ang una nilang naiisip. Sa mga magulang, ano yung inyahanda sa kanilang pagkainan? Kapag naisip, kung magpapalitson o liempo o buko salad. Yan po, iniisip ng mga magulang. Sa mga estudyante, naisip nila agad
Yes, long break, ilang linggo walang pasok. Sa mga empleyado, 13 month pay o year end bonus. Sa iba, ang naiisip nila, gastos. Alam niyo ba kung ano ang nakababahala sa mga kabataan? Na mas kilala pa nila si Santa Claus kaysa sa tunay na liwanag na dala ng Pasko. At ito ay sa pamamagitan ng ating paggunita sa kapanganakan ni Jesucristo. Alamin po natin ang kaganapan bago sumapit ang kapanganakan ni Jesus. Ano-ano ang kanilang paghahanda ginawa. Dito po sa Lucas 2:1-7. Nang panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mamamayan ng bansang nasasakupan niya. 2. Ito ang kauna-unahang census na naganap ng si Quirinius ang gobernador sa lalawigan ng Syria. 3. Kaya uwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. 4. Mula noon, sa Nazaret na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea sa bayang sinilangan ni Haring David dahil nagmula siya roon sa angkan ni David. Sa 5, kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria na noon ay malapit ng manganak. 6. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. 7. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa mga bahay panuluyan. Sa talata po na makikita ang tunay na pangyayari at paghahanda bago sumapit ang paggunita ng kapanganakan ni Kristo Jesus. Pagpapatala o census sa lahat ng mamamayan na nasa sakupan ng Roman Empire, pagsilang ng Panginoong Yesu Kristo. Makikita natin na kahit si Jesus ay Diyos, makikita dito ang pagsasaglit ni Maria at Jose sa otoridad ng pamahalaan ng kanilang kinabibilangan. Mula sa Nazaret, pumunta sa Bethlehem upang magpatala ayon sa utos ng emperador ng Roma na si Augustus. Ito po sa Lucas 2:7. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampin, sabsaban, sagol at iniga sa sabsaban. Dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Na kahit si Jesus ay Diyos, nagkakawang tao siya, nagpakababa, isang hari na nakahiga sa sabsaban. Hindi siya ipinanganak sa ospital o sa bahay o sa lying in. Kundi makikita natin na hindi siya ipinanganak sa mga kilalang tao, mga dugong bughaw o sa mga maharlikang angkan, kundi sa pamamalaga ng isang kapintero na si Jose at ang kanyang ina na si Maria. Dito po, pagpapahayag ng mga anghel sa tunay na liwanag ng Pasko. Dito po sa Lucas 8:10. Malapit sa Bethlehem, may mga pastor na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Sa mga pastor o shepherd,
sila ay walang pinag-aralan. Isa sa pinakamahirap na hanap buhay. Kung iisipin natin, ano ang maiisip natin kapag tayo ay sinabi bilang o kaya sa disyerto? Buhayin o ito yung lupa. Walang sapat na damo para ipakain sa mga hayop na kanilang pinapasto. Walang malinis na tubig na ipaiinom sa daan-daang hayop. Sobrang layo ng kanilang pagpapastulan. Sobrang layo ng kanilang pinupuntahan. Siya din ang nagbibigay ng proteksyon sa kanila sa mga mababangis na hayop na kanilang makakatagpo. Ang kanilang pagpapagamit ay hindi lamang pang isang araw, kundi araw-araw silang magkahanap ng kakainin ng kanilang mga pinapasto. Mababasa din natin sa Biblia, ipinakilala si Kristo Jesus bilang isang dakilang pastor. Sa Hebreo 13:20. Pinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus na ating dakilang pastor at dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Ipinakilala ni Jesus bilang ating dakilang pastor. Dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Ito po sa tunay. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at naglilinig sa paligid nila ang nakasisilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Sa talata, makikita na inyahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ang kapakanakan ng liwanag ng pastor na si Jesucristo. Hindi siya makapakilalang tao o mayayamang mga angkan, kundi sa mga pastor. Dito po sa John 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mabubuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw at magbibigay buhay. Sa talata, makikita din natin na inayag ng anghel ng Diyos kung sino si Jesucristo na liwanag ng Panginoon. Dito po sa Lucas sinasabi, 2:10. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil napalito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ang layunin ng pagpapakita ng anghel ay parang iparating ang magandang balita na magbibigay kagalakan sa lahat ng tao. Ito po sa Lucas 11:14. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang iyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito po sa 12. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Nakikita ninyo ang sanggol, nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sapsaban. Pagkatapos nagsalita ang anghel, biglang nagpakita sa napakalaking anghel at sumasama-sama silang nagpupuri sa Diyos. Sinabi nila sa korte, purihin ng Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong pinalulugan niya. Mula sa bayan ni Haring David, isinilang ang tagapagligtas, ang
Kristo na siyang Panginoon. Isang katuparan ng propesiya, ang pangako ng Panginoon. Nakikita ang isang sanggol at nababalot ng lampin na nakahiga sa sabsaban. Paulit-ulit po sinasabi. Makikita natin ang naging tugon ng mga anghel at mga pastor. Agad silang nagpuri sa Panginoon at pinadala niyang tagapagligtas. Ganito po ang sinasabi sa Lucas 15 hanggang 20. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastor. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang pangyayari sinabi sa atin ng Panginoon. Pinaniwalaan agad nila ito at hindi pinagdudahan ang kanilang balitang narinig. Makikita po natin kung paano po sila tumugon. Agad silang pumunta. Pagkarinig nila, nagtungo na sila agad sa kinaroroon ng sanggol. Kung iisipin natin, bakit ba nandoon ang mga pastor? Di ba? Nandoon sila. Nagpupuyat para bantayan ang kanilang pinapastor. Ngunit dahil sa balita na kanilang narinig, iniwan nila iyon dahil sa pagpupuyat upang puntahan ang pinapagligtas. Kung mapapansin po natin, sino po ba ang unang nakakatanggap ng mga magandang balita? Ang mga pastor, sila yung unang sumalubong sa tagapagligtas, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, na si Kristo Jesus, ang pangakong Mesiyas. Ano ba ang natural na reaksyon ng isang taong makatanggap ng magandang balita? Ito po sa Lucas 2:17 hanggang 18. Isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. 18. Nagtaka ang lahat ng makarinig sa sinabi ng mga pastor. Nang malaman nila ang magandang balita, ano ang kanilang unang ginawa? Sinalaysay nila ang kanilang narinig. Pinahayag ang katotohanan tungkol kay Kristo Jesus. Ipinahayag nila ang katotohanan. Kanilang narinig. Pinahagi at pinamalita sa lahat ng pinaniniwalaan nila na ito at hindi sinarili. Sa 19. Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso. Pinagbulay-bulay ang lahat ng ito. Paano natin tatanggapin ang magandang balita na ating narinig tungkol kay Kristo? Gaya ni Maria, iningatan niya sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan. Hindi niya ito pinagwalang bahala. Pagkapasok sa isang tainga, lumabas din sa kanila. Kung di, pinahalagahan niya ito sa kanyang puso at laging pinagbubulay-bulayan. Dito po sa 20. Bumalik sa parang ang mga pastor, labis na ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi ng mga anghel. Makikita natin ang tugon ng mga pastor na lagi sila nagpupuri sa Diyos. Nagagalak sila sa kanilang liwanag na kanilang nakita. Tuwing marinig natin ang pagsapit ng kapasuhan, sino ba ang unang pumapasok sa ating isipan? Regalo, bagag, gastos, Santa Claus, bagong damit,
o gaya ng mga pastor ng mga anghel at ni Maria, puno ng kagalakan ang kanilang puso na salubungin ang tunay na liwanag ng pastor, ang pagbunika at pag-alala sa pagsilang ng ating tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Sige po, pagbulig-burahin po natin. Paano binugunita ang papalapit na kapaskuhan? Anong liwanag ang inaasahan mo? May mga mali ka pa bang unawa, pananaw sa paggunita o pagdiriwang sa araw ng Pasko na dapat mong alisin at hindi na gawin? Maliwanag na ba sa iyo ang tunay na liwanag at regalo ng Pasko ay si Kristo? Ngayon, nauunawaan mo na ang tunay na kahulugan ng Pasko. Paano mo ito tinanggap at may kagalakan ibahagi sa iba. Dito po sa John 1, 4 and 5, ang salita ay pinagmulan ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang pagbibigay liwanag sa mga tao. Sa 5 po, ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi nadadaig ng kadiliman. Amen. At tapos na po ang aking mensahe at sana po nagustuhan niyo. Tayo po ay sabit na mananalangin. Tayo po ito ngayon. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan po kita sa araw na ito. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng liwanag at pag-asa para sa mga nakakarinig at napakinggan na ay aming maisabuhay, mai-apply sa pang-araw-araw at magbigay ng magandang pagbabago sa amin, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Nag-ilaw na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Gusto ko ba? Salamat Ate Lenny sa isang mensahe ng Kapaskuhan. Ano ang mensahe ng Pasko? Magandang damit. May hamon. May Noche Buena na halagang 500 daw. Ano ang mensahe ng Pasko, mga kapatid? Ha? Ano nga ang ibig sabihin noon? Para pag tinanong kayo ng dalawa ang Diyos, ano ang mensahe ng Kapaskuhan sa inyong buhay? Reflection na natin to doon sa mensahe ni Ate Lenny na napakaganda. Bukas nga naman, umpisa na ng December. Ha? Tayo ang the longest na celebrate ng Pasko. Ano ang dalang mensahe ng Kapaskuhan? I-wrap up mo. Salvation. Ha? Tandaan ninyo yan. Hindi mga palamuti, hindi halagang 500 na pang Noche Buena, hindi po totoo yun. Ha? Ang dalang mensahe ng pagsilang o ng Kapaskuhan ay pagliligtas o kaligtasan o salvation. No? Kaya nga, sino dito ang natataranda pag sumasapit ang Pasko? Dahil, wala pa akong pambili ng bagong damit sa anak ko, wala pa kaming pang Noche Buena. Ay, salamat, mabuti na lang. Sabi ng media ay 500 lang. Nakakapag Noche Buena. Yan ba ang mensahe ng Pasko? Kailangan may palamuti ang ating mga bahay. Tandaan natin, paano ba ipinanganak si Kristo? Sa isang kumbaga sa atin, napakayagit na kaparaanan. Alam niyo yung sabsaban? Yung pakailan ng aso, ng mga hayop, mga tupa, yun yun.
mga kambing. Yung kahoy na pag ganyan, nilalagyan ng ano sila. O dayami. May dayami na nilagyan lang ng langkin. Doon inilagay si Jesus. Kayo kaya, pag nanganak kayo, gusto niyo ganyan? Ha? Gusto niyo ganyan ang mga anak niyo doon nilagay sa sabsaban? No? Eh, dito ngayon, ang mga nanganganak ay pabonggahan ng cream. No? Pagandahan. Eh, ano kung, no? Pagandahan. Pero si Jesus, He came all the way sa isang napakaabang kalagayan. Kaya nag-worry pa ba kayo na wala kayong panghanda? Si Jesus na, sa sabsaban lang inilagay. Sino ang unang nakakita sa kapanganakan ni Jesus? Mga pastol. Abang-aba na nga ang kalagayan ni Jesus, mga aba pa rin ang unang nakakita, mga pastol. Sabi nga ni Ate Lenny, ang mga pastol daw, yun yung pinakamababang uri ng taon sa Bethlehem. Na? Sila yung mga yabit din. Pero ano ang mensahe ng Panginoon? Kaligtasan. No? Pero ang mga tao noon, ang dala nilang, ang nasa isip nila, kasi sabi, for unto us is born this day in the city of David, a Savior which is Christ the Lord. Ang akala nila, prinsipe, natitira sa isang palasyo, which is ang kabaliktaran. No? Dumating si Jesus na napakahirap. Anong simbolismo nito? Humility, kababaang loob. Kaya sino man ang mayabang, nagagalit ang Diyos. Kinamumuhian ng Diyos ang mayayabang. Na? So ano ang dala ng Diyos? Kaligtasan at kababaan. So anong ginawa ng mga shepherd o yung mga pastor nung sila ay na-witness nila ang kapanganakan ni Kristo? Natakot ba sila? Anong ginawa nila? Nagalak sila, sinamba nila ang sanggol na si Jesus. So kapag sinasamba natin ang isang bagay, yun ay Diyos. Na? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa mga sinasamba natin. Baka mamaya kung ano-ano pa mga sinasamba natin. Sino ang dapat natin sambahin? Sa Espiritu at sa katotohanan. O, hindi na natin kailangan ang mga picture. Hindi na natin kailangan ang mga gawa sa kahoy o sa clay. Paano natin sasambahin ang Panginoon? Sa Espiritu at sa katotohanan. Tulad ng sinabi ko kanina sa Sunday School, yung mga nakikita ninyong ang pupogi ng mga lalaki, nasabi nila si Jesus Christ, model lang po yun, hindi po yun si Jesus. Ha? Model lang, hindi yun si Kristo kayo sasamba. Dati, nung kapanahunan namin, nasa kalendaryo yun. No? Nakapicture doon. Yung si Jesus na merong, ano yun, yung mundo. Diba? Pero nung gano'n. Hindi po yun si Jesus. Meron na bang nakakita dito kay Jesus? Paano natin alam na si Jesus yun? Nararamdaman natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So, sa isang abang kaparaanan, ipinanganak si Kristo. Jesus was presented to the world in a very humble, isang mababang kalagayan. Bakit? Nung siya ay lumaki, nung siya ay dadalhin na nung siya ay hahatulan na, ano ang kanyang sinakyan? Kabayo ba? Karwahe ba? Donkey. Isang mababang uri ng hayop. Tayo ngayon, napakayayabang na natin eh. Hindi nga tayo pwedeng pagpaskuhan bago. Sana po ako doon. Sana po ako doon. Gusto ko, lalo na nung nagtatrabaho pa ako, October pa lang, kumpleto na ang mga anak ko. Namimili na ako pa unti-unti ng mga
pagkain o yung mga delata na parang malungkot ako noon. No? Hindi pa pala ako totoo noon. Pero ngayon, kahit walang handa, pero hindi naman pumapayag ang Diyos na wala tayong ihahanda para sa Pasko. Di ba? Kahit na gaano kahirap tayo, huwag nyo lang ipangutang. Yun ang kaya natin. No? Nahanda. Yun ay tama na. Dahil si Jesus na dumating siya dito in a very lowly manner, nang siya ay ipinako sa krus, ang sinakyan din niya bago siya pumasok ng Jerusalem ay asno o donkey, isang mababang uri ng hayop. Tandaan natin mga kapatid, ang dalang mensahe ng Kapaskuhan ay hindi karamihan. Ang dalang mensahe ng Kapaskuhan ay si Jesus, na ang dala ay pagliligtas. Kaya ba natin iligtas ang ating mga sarili? Hindi natin kayang iligtas. Si Jesus lamang ang may kakayanang magligtas sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya during the crucifixion of Jesus, siya na ang pinakamakasalanan tao na nakabayubay sa krus. Sapagkat dala-dala na niya ang lahat ng kasalanan natin. Na? Kaya dapat lamang natin, ano dapat natin gawin para kay Jesus? Sambahin. Ha? Luwalhatiin. Ano pa? Pasalamatan, lalo na tuwing linggo. In all the times of our lives. Dapat natin pasalamatan ang Panginoon sa bawat oras ng ating buhay. Ha? Huwag tayong magwalang bahala. Tandaan natin mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Tanungin niyo ako kung kailan, di ko rin po alam. Pero malapit na. Ang mga palatandaan ay hayag na. Ha? So huwag tayo magwalang bahala, baka tayo maiwan. Kailangan magsumikap din tayo. Tandaan natin, ang diablo ay nag-double time. Kaya tayo mag-double time din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Na? Huwag tayong manghinawa. Atinan natin lahat ng mga gawain na nauukol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, ang Diyos ay Espiritu at siya ang ating Panginoon. No? So, Christmas, very symbolic. Kung sa atin, sinicelebrate natin ng December 25, pero actually, sabi ng mga Bible scholar, sa Israel daw, ang taglamig doon ay April. So more or less, April. Pero it doesn't matter as long na sinicelebrate natin ang kahalagahan ng kapanganakan ni Kristo. So ang Pasko, hindi yan nauugol sa masarap na pagkain, sa bagong damit, sa mga alahas, sa ano pa, mga bagong sapatos, kundi ito ay nagpapatungkol kay Kristo na siyang pinagmula ng ating kaligtasan. Kaya nga ang ating title, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father, no, except through Jesus. So wala makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Sino dito ang hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang kanyang Lord and Savior? Ay, praise the Lord, lahat yata to. Lahat ba ay tumanggap na kay Jesus bilang Lord and Savior? Amen. Amen, praise the Lord. No? So yan ang kahalagahan. Huwag kayong mabahala kung wala kayong pera pag Pasko. Ang mahalaga meron kayong Kristo. Dahil hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ano ang sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron ba kayong dapat katakutan? Meron ba kayong dapat problemahin? Wala. Ang sabi, hanapin mo muna ang kaharian, ang kaluwalhatian ni Kristo. At ang lahat ng bagay ay kanyang ibibigay. Natatakot ba kayo sa takbo ng ating buhay ngayon? Ay, walang sumugot. Natatakot ba tayo sa takbo ng buhay natin ngayon? Nalulungkot ba tayo?
Hindi, no? Sapagkat meron tayong Kristo sa ating buhay na siyang magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. No? So, maraming salamat Ate Lenny sa isang nabiyayang mensahe ng buhay. Ngayon naman po ay Dagdagan bago yung offering. Di ba nagtanong ang asawa mo kanina? May nakakita na ba kay Kristo? Totoo? Wala pa. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Marami nang nakakita kay Kristo. 1 John chapter 4, 7 and 8. Nakikita si Kristo sa buhay niyo at sa buhay ko. Kung tayo ay magmamahalan, hindi tayo magbabangayan, diyan nakikita ng publiko. Ay, maganda dyan. Nakita, di ba? Marami naglalakad dyan. Maganda dyan si Jesus ang dahan. Kasi yung kapatiran, tayong magkakapatid, nakikita nila na nagmamahalan tayo. Kaya sa pamamagitan natin, nakikita si Kristo. Nakukuha po ba natin? Nakikita sa atin. Pero, kung tayo ay magbabangayan, ano ang nakikita? Si Taning. Diba? Pambihira po yan na magkaisa. Sabi ko nga kanina sa asawa ko, para bang gusto ko nang i-request sa dictionary, si Webster, na alisin ang unity. Wala naman nagkakaisa. Ngayon na ang daming nagrarally. Nagkakaisa ba ang bansang Pilipinas? Ang daming nagrarally. Maraming church na nahati. Nangyari na sa atin yan. No? Kasi tayo nagbabangayan. Kaya ang nakikita, wala kayong napapansin, hirap tayong palaguin ni Lord. Kasi hindi nakikita dito si Kristo. Pero kung nakikita ng taong madlang people na tayo ay nagmamahalan bilang magkakapatid, makukumbinsi natin sila. Okay na? So, nakikita ang Diyos sa pamamagitan natin. Kuha ba? Okay. So, ngayon may pagbabago sa love offering. Yan ay discarding ating worship team leader. Wala namang masama. Kaya lang, makikita niyo yung supreme. May nakalagay ng name, hindi compulsory. Yung gusto nila ilagay ang pangalan mo, okay. Kung ayaw nyo ilagay ang pangalan mo, walang problema. No? Para ang tawag dyan, hindi compulsory, voluntary. Okay. So, kung ayaw nyo rin ilagay ang amount, walang problema. Para sa inyo, walang pagbabago. Kaya lang, baka magtaka kayo, may pagbabago. Yan po ay kita nyo, pinaghirapan pa yan ng dalawa, bumili pa sila ng band paper, sobre, ilagay dyan, name and magkano. At tandaan nyo, hindi ko kayo pinipilit na ilagay ang pangalan ninyo. Gusto nyo secret? Secret. O prayer request, yun ang maganda doon. May nakasulat pong prayer request. Halimbawa, may mga mahal kayo sa buhay na gusto nyo maisama dito, sulat nyo yung name, yung pangalan nung gusto nyo makapunta dito. O kaya may mga karamdaman kayo, yung mga mahal nyo sa buhay, apo, anak, isulat ninyo para kami ni Mrs. o lahat tayo mananalangin. Ipag-pray natin. Kasi ang sabi, kapag maraming ulo na nananalangin, magaling tugunin ng Diyos. Okay? So, sino ba ang taga-ligong at tanging awit? At Elisa?
you I enjoy. You are my song. You are my song. You are the reason I sing this song to you. You are my song. You are my song. You are the reason I sing to you. Maraming salamat po, Tinisa, sa patuloy mong paghahandog ng magandang boses sa ating Panginoon. Amen. At ngayon po ay para po sa pasasalamat sa ating mga handog, tinatawagan ko po si Sister Lilia. Pati na rin po sa announcement. Salamat sa isang napakagandang awitin na inihandog ni Ate Lisa, ang ating forever na singer. No? Walang kapalit, siya lang. Hanggat may buhay, Liz, ipaglilingkod ang boses sa Panginoon. Now, so, welcome din po yung gustong kumanta para sa Panginoon. Sino kaya ang meron? Alam ko meron dyan, naiiyak lang. Si Liberty. No? Ay, andun natin si Ayaw kumanta ng Liberty. Jane. Patingin-tingin lang yan sa taas, pero marunong niya kumanta, no? Inaantay ng Panginoon ang ating paglilingkod sa Kanya. No? So, salamat sa bawat isa na narito ngayon. Ang mensahe ng Pasko ay kaligtasan ng bawat isa na nananampalataya sa Kanya. No, tandaan natin, ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay saved. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, yun lang ang saved. Pero kapag hindi mo tinanggap ang Panginoon sa iyong buhay bilang iyong Lord and Savior, hindi ka saved. Alam mo na kung saan ka tutungo. Okay. So para po sa ating pagbabalita, nalalapit na po ang ating Christmas party. Tingnan ninyo ang ating kurtina. Courtesy of Ate Lenny. Thank you, Ate Lenny, sa kurtina mo. Thank you, Ate Lenny. Pakanan sa Ate Lenny. At salamat din kay Ate Lisa at kay Ate Ana. Dahil sila yung naglagay. No? Palakpakan nyo naman yung dalawa. 2 oras naghihirap yan. Oo, 2 oras yan sila naghirap dyan, katungtong dyan sa mga upuan na pinagpatong-patong. Dahil wala po tayong lalaki. Si Dong lang, at si Elijah Mero. No? So, talin nyo ang inyong mga asawa, mga kapatid. No? Para meron naman tayong kalalakihan. Meron tayong men's group na puro women. Karamihan talaga sa simbahan, puro babae. Yung mga lalaki tulog pa siguro, mga sa asawa ninyo, mga tulog pa. No? Mga, no? Iba ang espiritu. Okay? So, kailan yung ating Christmas party? December 7. Anong oras? Alas 4 ng hapon. Dali niyo po ang inyong pang-exchange gift. 200 ang exchange gift, no? Na pwedeng panlalaki, pwede rin para sa babae. So, yun lang po ang pakiusap dahil meron namang lalaki din na nakakatanggap ng pambabae. So, dapat pwede sa tuwalya, pwede namang gamitin niya ng lalaki, pwede rin ng babae. So, inaasahan po ang inyong presensya sa 7 ng December, 4 o'clock in the afternoon, no? So, ang hindi pumunta at walang dalang regalo, pag-uwi niya, ay, lugi siya. Hindi siya nakakain ng handa, no? So, yun naman pumunta na walang regalo, okay lang kung walang pambili, no? Kaya lang, hindi ka kasama sa exchange gift. Yun lang makakasama, yung may pang
exchange gift. No? So, ngayon pa lang, ihanda na natin ang ating mga pang-exchange gift. Meron na bang nagbalot ng regalo? Wala pa. Meron na ako. Ay, si Ate Lenny na, laging handa. Hindi pa si Ate Lenny, no? Ano pa isang linggo? Oo, tignan nyo. Si Ate Lenny laging handa. Na tayo, wala. Tayo, gugoong-goong lagi. Naipag-pray naman. So, ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Ipagpasalamat natin ang mga handog na nasa ating harapan. Pagpasalamat natin ang kabutihan ng bawat isa. Tandaan niyo mga kapatid, yung handog na yan, hindi yan galing sa inyo. Galing pa rin yan sa Diyos na ipinadaan sa inyo. Na? So tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O dakilang Diyos, sa isang buong linggong Ikaw, O Panginoon, ang nag-provide sa amin lahat ng mga kailangan namin. Ikaw ang nag-ingat sa amin. Ikaw ang aming Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan. O Diyos, sa umagang ito, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pamamatubay sa bawat isa sa amin, sa linggong haharapin namin. Dalangin namin ang provision mo, Panginoon, sa aming nalalapit na Christmas party. Salamat, Panginoon, dahil ang dala ng iyong kapanganakan ay kaligtasan. At sa umagang ito, salamat din po sa mga handog na nasa aming harapan. Salamat sa mga kamay na nag-abot, Panginoon, ng kanilang mga handog. Tanda ng kanilang pagmamahal sa iyo. Nawa, O Panginoon Diyos, i-bless mo po ang mga kamay at maging ang handog na nasa aming harapan. Magamit na namin ito, Panginoon, sa propagation ng iyong salita dito sa Tabon 2. At sa aming po patuloy na pananalangin, dalangin namin patuloy, O Diyos, ang bawat pamilya ng iglesyang ito. Pagpalain mo po ang bawat iglesia, pagpalain mo po ang mga bata na kasama namin, pagpalain mo po, O Diyos, at salamat sa worship team, sa pangunguna ni Ate Shane at saka ni Kuya Elijah. Salamat, O Diyos, sa ginamit mo sa umagang ito na nagsabog ng iyong salita. Salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon, na narito. Tandaan ang kanilang pagpapasalamat sa iyo sa buong isang linggong nilakaran namin. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Alam ko, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, at lagi kang nasa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na nagkaroon ng kabuluhan sa aming buhay. Salamat sa pag-iingat mo sa amin laban sa gawa ng kaaway. Salamat, O Diyos, sa iglesyang ito. Salamat sa aming mga pastor. Salamat din sa lugar, O Diyos, na aming pinagdadausan ng aming pananambahan. Salamat sa mga asawang nagkaloob ng kanilang lugar, Panginoon, upang dito namin ganapin ang isang pananambahan. Salamat, O Diyos, sa Pasko, Panginoon, na darating, sapagkat ito ay palatandaan na nagsabog ka noon, nagsabog ka, O Diyos, ng iyong pagliligtas sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa lahat ng anak mo na nagtatapat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pinagaling mo sa mga sakit o karamdaman. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pinagpala mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw ang Diyos na tangi naming sinasamba, niluluwalhati, at ikaw ang katotohanan sa aming buhay. Kasunod po nito ang dalangin pastoral ni Pastor. Karagdagan po sa pambangalita, month of December, dalawa lang po ang ating Bible study. December po, dapat nandun kayo lahat, kaya Ate Lady kasi ang sarap maganda. Yung merienda namin noong Merkulis, so mainit-init pa. December 4 and December 11. Dalawa lang po. Susunod, back to normal, January na. Wednesday. At pinapaalalahanan ko rin si Ate Shane, yung pinagtibay natin sa meeting, ikaw ang bahala sa mga bata. Ikaw, sila ang patron form, di ba, mga bata?
Okay, nire-remind ko lang. At huwag niyong kaliligtaan, ha? Alas 4, ha? Hindi alas 9. Alas 4 ang punta natin dito, kaya lang makikisuyo ako doon sa masisipag kung darating kayo ng alas 3 para preparation, yung mga plato, kutsara, no? Welcome kayo dumating ng 3 o kahit 3:15. Okay? 3:15. At siyempre, magdala rin kayo ng mga kaibigan. No? Magdala kayo ng kaibigan. Ang preparation po natin ay 15. No? Baka ngayon ako magbibigay ng magagastos sa pagkain. Pwede naman. Kaya lang mag-withdraw muna ako. May ATM naman dyan. Okay. So, inanyayahan ko tumayo ang kapulungan. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po at muli ay pinipon po kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, hinihingi ko po ang iyong basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang bukas sa inyong paliwanagin at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang tanghali po sa atin. God bless everyone and see you all next Sunday. Huwag mo na kayong lalabas, kakamayan pa kayo ni Pastor. Doon ako mag-aabang. Pulasan na kaagad. Walang ballpen kasi. Oh yeah!
Amen.